So mga sangkay, sa pagpanaw po ni Pope Francis, nagiging usap-usapan ngayon yung mga matunog na pangalan na magiging Pope ng simbahang Katoliko, mga sangkay. At isa sa pangalan ngayon na lumilitaw na pinakamatunog ay ang isang Pilipino na si Tagle. Pag-usapan po natin kung siya na nga ba talaga ang susunod na Pope. What's up guys? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Okay, ito nga po mga sangkay, ang isa sa mga, kumbaga, hindi magandang balita sa simbahang Katoliko, ang pagpanaw po ng kanilang pinakamataas na leader, si Pope Francis, na nakaraang araw lamang po mga sangkay ay inilagay na po sa pinakahimlayan niya. Ngayon, may mga usap-usapan na kung sino po yung mga posibleng susunod na magiging Pope. At isa sa lumilitaw na pangalan na pinakamatunog to mga sangkay, no? Itong si Tagle, isa pong Pilipino mga sangkay na ngayon ay mismo yung mga media, ito na po yung nagiging topic. Siya na daw ba yung magiging kauna-unahang Pope ng simbahang Katoliko? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But anyway guys, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.449 million subscribers na. So ilang tulog na lamang po ay makakarating na rin po tayo sa 1.5 million subscribers. Alright? So ngayon, kung gusto mo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, very interesting to, no? Itong topic natin ngayon dahil patungkol po ito sa susunod na Pope ng simbahang Katoliko. Bagamat hindi po ako, mga sangkay, isang Katoliko, pero syempre ibabalita po natin ito dahil ito po ay pandaigdigang balita ngayon na nagiging usap-usapan. Ngayon, ito po yung mga balita mga sangkay. How next Pope will be chosen? Ngayon, isa sa matunog na pangalan mga sangkay ay si Tagle. At ito, could be, ito na, isa daw ba ang posible nga ba na isa pong first Asian Pope ang mai-elect mga sangkay? Ito, panoorin po natin. At the 172-year-old cathedral in the city of Imus, south of Manila, the faithful gather to pray for Pope Francis. The late pontiff was deeply popular among Asia's biggest Catholic population. And as for who could fill his shoes, there's a clear favourite here, Cardinal Louis Tagle. Ayan. Si Cardinal Tagle po mga sangkay ang matunog na pangalan ngayon. Ewan ko, marami naman siguro ditong Katoliko na nanonood sa atin. Ano sa tingin nyo? Itong si Cardinal Tagle. Pero ako pagdating po sa mga pari, kasi may mga pari po talaga. Halimbawa na lamang po yung kanilang mga obispo, no? May mga obispo po sila na nakikisaw-saw sa politics. Tapos nakikipag-ugnayan po mga sangkay, no? Yung iba nakikipag-ugnayan po sa mga kamakaliwa. Pero itong si Cardinal Tagle, wala pong bahid mga sangkay na ganong klaseng issue eh. Masyado po itong taong tong mga sangkay malinis sa ganong klaseng mga issues. Kaya naman, kumbaga, pwede mga sangkay. Bagamat sabihin na po natin na hindi naman po talaga tayo Catholic. Pero mga sangkay, kumbaga, itong si Tagle kasi, iba po ito sa ibang mga pari, mga sangkay na may mga issue sa buhay, lalo-lalo na po yung pakikialam sa politics, pakikialam po mga sangkay sa mga presidente, at may mga ugnayan po sa kamakaliwa. We love him. He's really a good man. Louis Tagle is already at the Vatican, where he'll participate in the upcoming... Ayan, mga sangkay, ang opisina po ni Tagle ay nasa Vatican nga po mga sangkay, no? So, isa po ito sa may mataas na katungkulan doon. Kaya naman, mukhang siya po yung susunod. Kasi ngayon, ito po yung mga pangalan na lumalabas, mga sangkay. Isa po talaga sa matunog na pangalan ay si Tagle. Conclave to decide the next pope. And he's currently considered one of the front-runners to be voted next leader of the worldwide church. Taga-Imus pala The siya. 67-year-old cardinal started off as a priest here. Neighbours say he still often returns home to visit his ailing father.
So basically, he's a simple guy. He doesn't have a bodyguard, not like the others. When he's back here, many people race up to take his hand for a blessing. While no radical, Cardinal Tagle has in the past criticised the church for its harsh attitudes towards LGBTQ people, single mothers and divorcees. That's somewhat encouraging to Red de Guzman, who's campaigning to legalise divorce in the Philippines. Yes, the highest figure in the Philippine Catholic Church is more of an open-minded cardinal, but the Catholic Church in the Philippines still remains less liberalized, less progressive. Cardinal Tagle has formed a reputation a bit like Pope Francis, more outwardly compassionate, but not necessarily someone who will rock the boat on contentious issues. Many here say while they have cautious hope for an Asian Grabe, no? Isa po talaga siya ngayon sa may matinding spotlight pagdating po sa susunod na Pope kasi until na wala pa naman po na i-elect mga sangkay. Pope, they're reluctant to talk about who could be next so soon after the death of Pope Francis. Will he be the next Pope? Wow, yeah, we do not know about it. Only God knows it. They say regardless of who the next pontiff is, their faith will remain strong. Bill Birtles, ABC News, Cavite Province, Philippines. Okay, ngayon mga sangkay, ito pa, isa sa mga balita na kung saan pinag-uusapan po talaga itong si Tagle at saka yung iba pang mga susunod na Pope. Pontiff lies in state. Posibleng sumunod. Tributes O, ayan. pouring from every corner of Will there the be a globe first as Asian the world Pope? mourns Pope Francis. But even as grief grips the faithful, eyes turn to the Sistine Chapel, where the procedure of electing his successor begins. Ngayon mga sangkay, ito lang kasi may prophecy mula po sa Catholic din na si Pope Francis na daw po yung pinakahuling Pope. Ang the next one na mailalagay na Pope mga sangkay, yun na po yung sabi po doon, magli-lead daw po sa destruction ng Roman Catholic mga sangkay at papasok po sa tribulation at something like that mga sangkay. At ang pangalan po doon is Peter the Roman. Basta may pangalan na Peter. Ngayon mga sangkay, isa po sa mga naka-line up po na posible maging Pope. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung talagang, hindi sinasadyang pangyayari o talagang mayroon pong nagtutulay sa lahat ng ito. May mga pangalan po doon na Peter. So mga sangkay, medyo kumukonekta po ito sa 900 years old prophecy about po sa Catholic. At though hindi po yan tinatanggap ng Catholic, isipin nyo, paano tatanggapin ng Catholic yan? Patungkol po yan sa destruction ng kanilang simbahan. At ang maglilid daw po niyan mga sangkay sa Catholic ay itong Peter the Roman. So, who's that guy, mga sangkay? Sino nga ba itong taong ito? Ito nga ba yung, may dalawa kasing Peter po doon nakasama po sa pinagpipilian mga sangkay o matunog na pangalan. At syempre, ang pinakamatunog po dyan, isa sa pinakamatunog ay itong si Tagle mga sangkay. So kung si Tagle ang mauupo na Pope, edi mababasag po yung propesiya na mayroon po mga sangkay itong sinasabing 900 years old na nakasulat na po sa libro, bagamat hindi po yan tinatanggap ng Vatican. The question being, could the next Pope hail from Asia, marking a historic shift for the Catholic Church? Our next report telling you more. Bells toll across Rome. Candles flicker in St. Peter's. Pope Francis lies in his casket. Catholics around the world are mourning. Flags are at half-mast as nations pay their respect. Iconic monuments around the world light up in memory of Pope. Vigils held in churches around the world. Amidst the mourning, the world's oldest religious conclave prepares to make its most consequential decision. Who will wear the white robe next? As per tradition, the College of Cardinals, limited to 120 voting members under age 80, will enter the Sistine Chapel, cut off from the world, and begin the sacred ritual of papal election. Voting will commence no less than 15 and no more than 20 days after the Pope's passing. Ilan daw? Ilan ang voting? Ilang araw? Election.
Voting will commence no less than 15 and no more than 20 days after the Pope's passing. Black smoke will signal a stalemate. White smoke announces the election of the Pope. Among those casting ballots will be 4 Indian cardinals, Oswald Gracious, George Allen Cherry, Ayan po mga sangkay, ito po yung mga kandidato eh. Anthony Pula, and Baselios Klimas, underscoring Asia's rising influence in the Catholic hierarchy. The question is now gaining traction. Will Asia finally see one of its own become Pope? Leading that possibility is Cardinal Luis Antonio Tagle of the Philippines, Ayun, yan po yung pinakamatunog kasi sa Asia eh, na pangalan. a charismatic, multilingual figure often dubbed the Asian Francis for his humility, compassion, and alignment with the late Pope's progressive vision. His experience in the Vatican and his deep understanding of global issues position him as a formidable contender. Faithful around the world hope that the next Pope will hold on to Francis's ideals. Realmente esperamos que We really hope that the person who will succeed him will be someone who would hold his same ideals, because I think he achieved a great unification of the Catholic Church. We saw that in Latin America, and so we hope for him to be someone with similar ideals. parecidos. I hope that his successor Okay, so ayan mga sangkay, until now, masyadong ano to eh, matunog yung pangalan talaga ni Tagle ngayon eh. So, ano sa tingin nyo? Kayo ba ay pabor bilang isang Pilipino na si Tagle ang maupo? Lalo-lalo na po sa mga Catholic dyan. Pabor ba kayo na si Tagle po yung maupo bilang isa pong Pope ng Roman Catholic? Kasi ito po yung mga mga sangkay, mga kandidato. Ito po yung mga pangalan, no. Ito. Jean-Marc Aveline of France, Cardinal Peter Erdo of Hungary, Cardinal Mario Grech from Yan po yung mga Malta, posible. Cardinal Juan Jose Omella of Spain, and Cardinal Pietro Parolin of Italy are also considered front-runners to win the papal election. The decision rests with the College of Cardinals. Could the new Pope hail from Asia? The world awaits. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.